Hello and what's up you guys? Jasper here at na-miss nyo ba kami? Kasi kami, sobrang na-miss namin kayo. And we're back with more kwento, more tawa at syempre, more feels. Alam nyo na yan, walang filter, no pretensions, puro real talk lang. So, buckle up dahil mag-uumpisa na naman ng isang makabuluhang usapan. This is CMU Talk. Usapang may hugot, hiya at pag-asa. Yay! And we're back for our second episode. So, second episode pa nga ang mga taong ito. Umisa pa. Umisa pa nga, hindi pa nakontento sa isa. Hindi, ibig sabihin lang nun, maganda yung kinalabasan ng episode 1. Wow! Yes, na-survive. Oo, na-survive natin siya. And nakakatawa doon, ang aga nating nag-shoot for episode 1. Yung episode 2, bara-barang Grabe. Day, ngayon lang kasi nagkatugma-tugma ang schedule nating lahat. Yes. Oo. Ayun. So, sana may mga rinig na ng ating episode 1. And I think episode 1 was quite good kasi kung marirecall natin, ang topic natin doon ay rejoicing in hope. Tama ba, Yes. Jasper? Rejoicing and hope. At ang Oo. ating guest nung time na yun ay si Si Kuya Leonard. Kuya Leonard. Oo. At alam mo, feeling ko naging springboard. Feeling ko that was the turning point. Parang kinukuha na din siya as host. Yes. Kinukuha na din siya as host ng ating mga events. And I'm so proud. Meron na akong kasama sa program committee. Nadagdagan ng ating talk. Oo. Correct. Oo, para hindi lang tayo dalawa yung lagi nakikita ng mga tao. Hello? Yes. Di ba kayo Oo. nagsasawa? Oo, maumay naman kayo. Sorry. Ayun. So, since dahil nga meron tayong episode 1, alangan namang hindi natin susundan yun ng episode 2. Tama ba? Yes. Dapat may chronological talaga siya. Pag may 1, dapat may 2. Oo. So, pagkatas ng 2, merong 3. Wow. Meron pa bang 4? Di natin Let's sure. see. Kasi hindi marami nang nangungontrata sa atin na gusto nilang Yes, gusto may mga nilang nagtatampo na mag-guest. nga. Oo. Sabi ko, okay, mag-alala lahat ma-accommodate. Isa-isa lang. Wow. Yes. Siguro siguro mga 3 years pa. Oo, after 3 years. Charing, hindi. I think pwede yan. Ano lang kayo, pencil booking lang muna tayo dito. Wow. So yun, Ate Marilu. At dahil mukhang nasa NYD fever pa rin tayo, even after 3 months, no? Meron ulit tayong makakasama for this episode. Kalain mo yun, naka 3 months, after 3 months na yung NYD. And yung guest natin tonight, pwede natin masabing kaedad natin siya in terms of CMYH. Tayong tatlo, pwede natin siya makonsider as kaedad. Okay? At maliban doon, pwede rin natin siya makonsider as our batchmate. Agree ka ba doon, Yes, Jasper? batchmate talaga natin. Actually, classmate. Oo. Classmate. Diba? Actually, nakasama Oo. natin siya ate sa International Youth Camp natin sa Iloilo way back 2017. 2017 yun. That's 6, tama ba? Ay, hindi. 8 years 8 ago. years Oh my ago. God. Grabe. Ay, 8 years ago. Siguro 10 years old ako nun. Hindi. Hindi para maging 10 years old. CMY, no? Yeah, oo. So that was 8 years ago. And I think, without further ado, let us welcome our second guest for this season. From CMY Bacolod chapter, we have Liza Fernandez. Yes. Hello po! Diyos maghay na aga, Diyos maghay na hapon, Diyos maghay na banggi mga katuot. Ako po si Liza B. Fernandez from Bacolod City. At hindi lang Yes. yun ng Ang Bicolano. galing, no? Lugi ako bilang ka 2 days, day. Grabe ang intro, no? Oo. In fairness, nag-relapse siya. Relapse lang. Nag-relapse siya. 3 months. 3-month rule. 3-month rule yan. Ako, 3-month rule. Oo, may pa 3-month rule. Yes, pero Siyempre, hindi pa rin tayo nakaka-move on oo. kahit 3 months na eh. oo, kami nga nila isa, 2019 yung NYD, dala-dala Kaya pa nga yan po eh. eh. O, diba? Rejoice! Yes, rejoice talaga yan. Yes. And syempre ate, katulad ng ginawa natin sa episode 1, bigyan muna natin ng pangmalakasang warm-up si Liza. Oh, tama ka dyan. Tama. Meron tayong warm-up. And again, katulad ng ginawa ni Leonard nung ating episode 1, pipili ka lang ng isa sa mga babanggitin ko and without explanations. Bagong-bago to.
Okay po. Bagong-bago to. Ano lang to, bagong-bago. Di pa to nagagawa ng kahit saan. Fast talk. Yes. It's an honor pala po. Oo. Ikaw, isa kayo sa mga pioneer na gagawa nito. Chari. Oo. So, Grabe meron ang lang ako privilege. ditong Oo. Meron lang akong 8 questions, katulad din nung kay Leonard. Okay? Let's start. Okay. Number 1. Sunrise or sunset? Sunset. Camp or retreat? Retreat. Etong third question, obvious yung sagutin. Ako Tatanungin pa ba yan? Oo. Obvious tong sagot na to. Singing or dancing? Wow! Kasi habis ko yung dalawa eh. Singing muna. Sample daw, sample. Mamaya, papasampolin natin yan mamaya. Yes. And number 4, group discussion or quiet reflection? Group discussion. Number 5, forgive or forget? Forgive. Number 6, pray for someone or pray with someone? Pray with someone. And number 7, trust God or trust timing? Trust God. And last one, National Youth Day 2025 or World Youth Day 2027? NYD 2025 po. Grabe yung Grabe, pressure. oo. Napaisip bigla. Oo. Hindi, yun nga, katulad nga nung kay Leonard, nasa ano pa yan? Nasa NYD relapse pa ang lahat. So, expected na yun yung pipiliin. Tama? Tama po. Yes. Thank you very much for indulging sa aming mga ganyang bagay. Grabe, no? It's an honor to have a fast talk no, with Ate Liza. Oo, grabe. Hindi, honor ko po yun kasi yung dalawa na pastok sa akin. Kanina, no, habang tinatanong mo yung mga questions atin, yung mga pagpipilian, sumasagot din ako sa isip ko. Yun nga, no, yung number 8, NYD or World Youth Day. Ay, nako, ako alam mo naman ang Grabe. sagot ko dyan. Hello. Siyempre, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Marilu Imnida. Ready na sa intro. Pamasahe na lang ang kulang. Tsaka pocket money. Tsaka Pocket money. yung para po sa natin, IGP po natin, support po natin. Yes, meron tayong Music Carmelita ngayon. Yes. Oo, sana nag-join kayo because ang ganda. Sobrang ganda. Dahil sobrang gifted talaga ng CMY, no? Yung Yes. Music Carmelita talaga is also a medium for us to showcase our talents. Oo, di mo kaya yung medium. Large lang kami, friend eh. Medium. Dami kayang talented sa CMY. Ay, correct. Sobra. Kaya Correct. nga kami ni Ate Marilu ay nag-host. May kumakanta din si Ate Marilu. Sa Ay, misa. grabe. Sa misa. Kakanta sa Oo nga, dapat meron Diba? tayong may sing and dance tayo dito sa podcast. Oo. Yung dance, siya, yung parang i-describe lang. Ayan, tumatumbling na po siya. Ng dog show. Dinog show naman natin. Kung gano'n naman tayo ka-intellectual o episode 1. Ang episode 2 ay dog show. Charing. Sandwich method. Sandwich method. Sandwich Oo. method. Yan. Oo. So, diba, nakita talaga yung closest natin, no? Dumalabas dito yung closest natin. Yung Yung tagal edad. ng pagkasama na, ay, yung edad. Ayoko sabihin yung edad eh. Pinapalalim ko pa konti eh. Ay, sorry. So thank you so much Ate Liza for indulging with us sa ating fast talk. At tingin ko naman ay nakapag-warm up ka na. Siguro we can now dig into our real business. Again, ito na ang usapang may hugot, hiya, at pag-asa. Let's talk about enduring the afflictions. Paano nga ba tayo patuloy na tumatayo? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang kabataan? At higit sa lahat, bilang mga anak ng Diyos. Yes. So baka nagtataka kayo bakit enduring the afflictions na kasi nga nakaraang episode nabanggit nga natin na may 3 tayong pag-uusapan. Rejoicing in hope, enduring the afflictions, and persevere in prayer. So ngayon dahil nasa second episode na tayo, we will now talk about enduring the afflictions. And for our first question, feeling ko nakapag-ready naman si Liza kasi matagal ko lang na-send sa kanya yung question. So first question, when life gets really tough, what helps you keep going?
Aside from family po, kasi family is already given since they are my greatest inspiration in life. Aside sa kanila, I would like to acknowledge yung mga taong nasa tabi ko nung time na ng mga toughest times ko. Those people na I considered as trusted individuals. Kasi yung encouragement nila, suporta nila, sometimes they even give guidance to me that give me strength to keep moving forward and striving for betterment. Yung mga taong sumusuporta sa akin, kasi hindi nating maiiwasan na may mga members of the family tayong yung pamilya pa mismo natin nagda-down sa atin. So ina-acknowledge ko yung mga taong nasa tabi ko, yung nagstay sa akin kahit hindi ko sila kadugo. They are really giving me time, kasi hindi lahat ng tao may oras eh. Kapag naglaan yung tao ng oras sa'yo, alam mong special ka. Kaya I would like to encourage also them na ganun din na if they are in tough times, sabihin lang nila yung nararamdaman nila, kasi sometimes, like ngayon, September, it's a suicide prevention month, so kailangan din natin na i-check yung mga tao. Check natin yung mga friends natin na baka may problema sila, kasi hindi naman tayo talaga nag-open eventually kapag may problema tayo. Kaya ayun, yung mga gusto ko ngayon i-acknowledge yung mga tao, hindi ko man sila pamilya, hindi ko man sila kadugo, pero nandyan sila palagi sa akin. Yes, ang ganda nun. I like it. Tsaka syempre, ito na naman tayo, Jasper, agree tayo sa sinasabi ni Liza. Yes. Totoo yung sinabi niya na people takes time. Yung naglalaan sila ng time para sa'yo. So, that makes you feel special. Because ito naman, our time is very precious. Minsan nga yung 24 hours gusto pa natin i-extend. So, when a person or when people inserts you sa schedule nila, parang, wow, I feel so special. I feel so special. Play feels special by twice. Sorry. Di ba? So, yun. Totoo yun. Yung parang, yung question pala natin, hindi pala dapat what lang. Parang who, pwede ring who helps you keep going. And totoo yung totoo yung sinabi din ni Liza na kahit hindi mo kadugo yung ibang tao, parang they are also one of the reasons why you are still keep going. Still keeping going pa rin. Alam niyo yun? Amazing. Yes. So, yun nga, no? Tama ka dun, Ate Marilu. Agree din ako sa sinabi ni Liza talaga. No, mahalaga talagang may kasama tayo. Totoo yun, no? Kasi afflictions are really hard. Sobrang hirap niya. Pero the real danger is when we go through them alone. Yes. Diba? Minsan kasi yung loneliness mas mabigat pa kaysa sa mismong problema natin. Correct. And you know what? Yun din yung ginawa ni Lord. He could have saved us from heaven, diba? Hindi niya naman kailangan bumaba sa atin at maging tao. Pero mas pinili niyang bumaba at makasama tayo. Emmanuel, God is with us. So even in our darkest nights, hindi tayo nag-iisa, di ba? Yes. Taray, ready. Paskong-pasko ka na. Naipasok mo na ang Emmanuel. Hindi, tsaka gusto ko din yung nabanggit ni Liza yung Suicide Prevention Month, because I'm also an advocate of mental health. So ayun, siguro tama din yung sinasabi niyo na problems are already problems. So agree din sa mas nahihirapan tayo kapag mas nararamdaman nating mag-isa tayo. Yun. So parang this is also a gentle reminder for everyone. Taray, gentle reminder. Ano to, klase? This is a gentle reminder to everyone na don't
keep it to yourself. Parang there are always people who are willing to listen. Kasi minsan ang kailangan lang naman natin may makikinig. Hindi mo kailangan nung maririnig sa kanila. Parang gusto mo lang ilabas yung nararamdaman mo. Kasi usually nagpapatong-patong na siya, nagbo-bottle up. So gusto mo lang siya ilabas. And yun lang, sana mahanap natin yung mga tamang tao na makikinig sa atin. Yes. Gustong-gusto ko yung sinabi ni Ate Marin na yun. Yung minsan kasi talaga yung kailangan lang natin yung presence ng tao. Yung simpleng, andito lang ako, hindi ka nag-iisa. No? Correct. And to anyone listening right now, if you are going through something heavy, please don't carry it alone. Mahalagang may kasama ka. Reach Yes. out to a friend, family, community, and most of all, remember, no? Emmanuel, God is always with you. Mm-mm. And ano ko na to, ipa-plug ko na rin kasi naalala ko lang bigla na parang ginawa natin to during the pandemic, peak ng pandemic. Kung gusto niyo may makikinig or kung gusto niyo lang ilabas ang inyong mga hinaing mga tinadala, meron tayong support group. May page yung CMY ng support group and I think that can help a little. Hindi man malaki pero makakatulong pa rin naman siya. So, pwede niyong i-message yung page na yun. Yes. Yes, no? Thank you so much sa ating guest, no? Kay Ate Liza for mentioning that. Yes. So, ready na ba tayo sa second question? Yes, Yun muna I yung think tatanungin we ko. are. I think Ready? we are. Ay, nag-ready ka dito. Nag-search ka for this. Ay, may May baon ka. baon dapat. Ate Liza, here is your second question. Is there a Bible verse or story that reminds you to stay strong? Reminds me to stay strong. Maybe I'll share my favorite verse or Bible verse nung bata pa ako. It's from Psalms chapter 37 verse 4 that says, "Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart." Because this verse is extra special to me because it reminds me of my American teacher back in grade school. Ginawa niya po kasing parang ginawa niya ng tuno yung kanta. Tapos even today, nare-remember ko yung melody. And then yung verse na to teaches me to be always grateful to God and remain content, knowing that in His perfect time, He will bless me and more than what I've been praying for. So, alam naman natin yun, di ba? Tapos, yun nga, kahit ko na lang po, i-correlate ko na lang po yun sa enduring affliction. Kasi yung endure affliction for me is about sacrificing also. Sacrificing, like how Jesus sacrificed, His willing death on the cross was an act of love and obedience to God. And it reminds me to be strong because yun nga, wala namang kasalanan si Jesus that time, di ba? Yes. Yung mga tao mismo. So, it was an act of love and obedience of God, endured to redeem humanity from sin. So, wala akong rason para hindi maging strong kasi alam na natin na even Jesus forgive us. And now, may dalawa akong verses na I'm really hoping and parang yung this year, yun yung Bible verse ko kasi I'm waiting for the perfect time of God for me. Yung Jeremiah chapter 21 verse 11 and Isaiah chapter 60 verse 22. Yes po. Alam niyo na po kasi I need to be strong right now even though ayun nga kasi tayong mga tao, specifically tayong mga Filipino, kapag may problema tayo, hindi natin pinapakita sa ibang tao. So, right now, I may be enduring something because it's also part of something I've been praying for, and
I know na parang ano lang to, parang test lang to or challenge lang ba ng Panginoon. Kasi palagi kong rini-recite yung Bible verse na Jeremiah kasi it gives me it gives me something na hindi ko alam, basta magpapatuloy Mhm. because alam natin na great achievement is usually born with great sacrifice and willingness to sacrifice something today for our future. At alam naman natin na natapos na yung storya tinapos na ni God yung story natin. It's just that kailangan nating pagdaanan muna yung paghihirap, sakripisyo para makamit natin yung hinahangad natin. Yun lang po. Sana may napulot kayo. Yes, thank you. Alam mo, nakakatawa kasi 'di ba nga, syempre sasagot din naman tayo sa question. Nakakatawa. Sine-search ko na yung Bible verse ko kasi alam ko na kung ano siya. Hindi ko lang alam exactly kung ano yung verse. Nakakatawa kasi yung dalawang sinabi ni Liza na Bible Yes verse. po. Yun din yung Bible verse ko. Kasi una, yung Jeremiah 29 verse 20, chapter 29 verse 11. Ano kasi yan? Yan yung Bible verse nung namatay ko na best friend. As in, yan yung pinaniniwalaan niya. So, parang kahit papano, dala-dala ko din siya. Kasi nga, totoo naman, ang ganda naman talaga yung verse. Tapos yung pangalawa, yung Isaiah 60, verse 22. Nakakatawa din siya. Sabi ko, wow, great minds think alike talaga. Kasi tama din yung Isaiah 60:22. Actually, nung board exam ko din, isa din to sa parang lagi kong inaalala na when the time is right, the Lord will make it happen. Kasi parang, oo, tama naman. Feeling ko, nagigets ni Liza kung ano yung sinasabi ko kasi I think she's on that phase. Yes Ito po. yun, diba? She's on that phase na parang lahat ng anxiety, lahat ng pressure mafe-feel mo kapag nagre-review ka for board exam. So all you're left to do is totoo, as in idadasal mo na lang talaga lahat. Yes. idadasal mo na lang talaga siya lahat. And then umabot pa sa point natin na hindi ko alam pero kumakanta, alam niyo yun, parang yun yung day before the board exam. So, nagsimba ako sa St. Jude as people na magte-take ng board exam. So, punta ka kay St. Jude. Tapos, alam niyo, hindi naman nakakaiyak yung kordero ng Diyos, pero umiiyak. ganun na yung pressure. Pero every time I remember this verse, tapos, wala, parang isa siya sa mga Bible verse na nagpapakalma sa akin. Isaiah 60:22. Kasi tama, minsan, itanggi man natin or hindi, may mga times na we are questioning God, bakit naman ganito ang nangyayari sa buhay natin? Diba? Balikan natin yung episode 1. Parang totoo yung Lord, para namang others, parang hina ko naman sa iyo. Bakit naman ganyan? Pero, diba? Tama, Jasper, diba? May mga ganong questions tayo last episode. Naging natin yan yung last episode. Oo. Pero, pagbabalikan mo na siya where you are in that right disposition already, marirealize mo na, God really made it happen. Ganon siya. So, yun. And apart from that, yung third Bible verse ko is, binanggit ko din nung episode 1, yung Romans 5 verse 5. Hope does not disappoint. Alam niyo naman na yan. Yes. It's okay to hope. Okay lang umasa nung umasa. Basta umaasa ka kasama si God. Wow! Yes, diba? Yes. Doon pa rin siya bumabalik sa hindi ka nag-iisa. No? Yes, totoo. Kaya nagustuhan ko rin talaga yung sinabi ni Ate Liza, lalo na yung sa song, no? Kasi nga din, delight is not just a feeling, no? It's a choice. Yes. Yeah. Kasi minsan Ang hindi ganda naman- nun. Oh my God. Ang ganda nun. Pakikot po ako. APA. Kasi, APA diba, citation. minsan hindi naman talaga nakaka-delight yung situation natin.
Oo. Yeah. Diba? Pero when you choose to delight in God, kahit may affliction, nagkakaroon ka ng lakas na hindi mo mapaliwanag. Totoo. Diba? And share ko na lang din yung Bible verse ko. Diba? Yung ako naman kasi, if I think about what keeps me strong, I will always go back to Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kasi honestly, madalas napapagod ako. Minsan sa dami ng responsibilities, minsan sa mga tanong na parang wala namang sagot. Diba? Kaya nga minsan Oo. may tampo tayong nararamdaman. Pero that verse reminds me na strength is not about how much I can carry. It's about where I place my hope. Kasi kung sa sarili ko lang, mabilis akong ma-detrain. Pero kung kay Lord, may renewal lagi. So for me, that's what staying strong looks like. Hindi ibig sabihin na never ka mag-breakdown. It means Correct. na kahit magtanong ka, kahit umiyak ka, kahit matumba ka, you will still run back to God. Kasi He's the one who gives real strength. That's why kahit Yes. mahirap, I can say, Lord, I'll endure kasi Ikaw ang kasama ko. Diba? Kasi nga hindi tayo Yes. nag-iisa. Tama. Ang ganda. Grabe, ang dami nating quotable quotes ulit tonight. Grabe ang sandwich method natin. Totoo. Tama. Ang ganda. Ang ganda nung... Hindi ko alam pa, ang ganda nung discussion natin tonight. Siguro dahil late tayong lahat. Charing! Hindi, pero ang ganda niya. Ang ganda niya kasi parang despite us having different Bible verse that we carry within us, it all boils down doon sa sinasabi ni Jasper na we are not alone. Yes. Yes. Di ba ang ganda-ganda? At akalain mo yun. Nasa last question na tayo. Nadala my tayo God. masyado. Oo, ang bilis. Pero ang Tama. galing lang ate, kasi yung team natin Mm-mm. talaga is nung una rejoice and hope. Ang saya natin ang feel nung Rejoice nung mood. talaga. Rejoice talaga. And nandito Oo. tayo sa part na mabigat, endure Oo. talaga, affliction. Yun yung mood. Yun yung mood talaga. Hindi ko alam kung paano siya nangyayari, pero yung mood niya tonight, ganun siya. Na-activate na natin. Oo. Hindi na natin babanggitin yung Yes. isa. Activated na. Magkagalitan tayo. Naka-public siya eh. Oo. Nor. Okay. And for our last question, ready na ba ang lahat para sa ating last question? Ate Yeah. Liza, ready Yes. na daw. Okay. Mukhang ready naman na siya. Wala naman siyang choice kahit hindi siya ready. Ayan. So for our last question, if you could share one piece of advice about not giving up, what would it be? For me, just 2 words po, Mhm. which is fall forward. Because it's normal to feel alone, disappointed, or to experience failures in life. After all, tao po tayo, hindi tayo perfect. Tapos yung downfalls are simply part of the process towards success. So, instead of giving up, becoming stagnant, choose to fall forward. Every failure becomes a step closer to growth and achievement. Kaya may add lang po ako, related po sa sa Suicide Prevention Month kasi I'm also an advocate. Yes. Yung mga kasi tayong mga tao, kadalasan kasi yung mga adolescents ngayon. Yes. Ibang-iba na kasi yung mga adolescents ngayon noong 1990s or 2000s. Yes. Po kasi ngayon kahit nga dinidisiplina lang, parang sa kanila hindi na sila mahal. Yeah, sobrang sensitive ng generation ngayon. Kaya nga po. Tapos kapag na-feel sila sa isang gusto nila, parang down na down agad sila. Parang yung nag-stop yung mundo nila. Pero yun nga, yung ma-advise ko lang is fall forward. Hindi maging fall, then dyan ka lang. Yeah. Parang stagnant ka. Mas better kasi yung fall forward kasi na-experience mo yung mga failures, downfalls in life, pero may mararating. Parang ganun ba? Puhon. Yeah, puhon, padayon. Padayon. Yun nga,
fall forward. Just fall forward. Parang dalawang words lang po yun. Pero if you dig deeper on that, minsan marirealize Yes. mo na yun nga, it's better to fall forward than giving up and not trying. Yes. Okay, ang ganda ng fall Grabe. forward. Parang pwede siya maging mantra mo sa buhay, fall forward. Ang Yes. ganda. Po. Yes. Galing. Oo. Wordless. Speechless ang mga tao. So yun no, yung sa fall forward no, nagustuhan ko talaga yun. No? Kasi lahat naman tayo nadadapa. Pero ang Yeah. tanong, saan ka babagsak? Yes. Kung sa sarili lang kasi natin, baka tuluyan tayong mapagod. Yes. Pero if we choose to fall forward, gaya nga ng sabi ni Liza, towards God, towards the community, towards the people who actually love us, may chance tayo to rise again. And totoo rin yung napag-usapan ninyo ni Ate Marilu kanina. Totoo naman yun na parang about this generation. Minsan nga people say masyadong sensitive ang kabataan ngayon. Pero alam naman natin, hindi yun kahinaan. It just Yes. means that Yeah. us, our generation right now, we feel deeply. Yes. And feeling deeply is not a curse. It's part of being human. Tao tayo eh. Pero kailangan din nating ipaalala sa kanila na kahit gaano kasakit ang nararamdaman nila, hindi yun yung ending. Kaya siguro yung falling forward means this. Kahit madapa ka, don't fall away. Especially from God. Fall towards Him. Kasi kapag siya yung sumalo, okay na. Wala ka nang kailangang isipin pa. And to anyone listening right now, especially yun nga, ngayong Suicide Prevention Month, please remember, your story is not over. No? God has more for you. And kahit sensitive ka, kahit mahina ka ngayon, you are still loved and you are never alone. Yes. Ang Your ganda. feelings are valid kasi. Yes, your feelings are Yes. valid. Tama. Pero yung feelings natin minsan kailangan din natin i-process bago natin i-word out sa ibang tao. 'Di ba? Baka Tama. baka kasi literal na mga tao na ay okay lang pala, my feelings are valid. Awayin ko nga 'to. Hindi po ganoon. Kailangan it's well thought, it's well processed bago mo i-blurt out yung sasabihin mo. 'Yon. And ako siguro yung isa kong advice, meron na si Jasper eh. So meron na din si Liza. Syempre kailangan meron din ako. Hindi pwedeng kayo. Ang one piece of advice ko is it's not forever. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, it's not forever. Lilipas din yan. Literal na lilipas din yan. Kasi umaandar yung oras eh. Tama yung sinabi ni Liza na you cannot be there forever. You cannot remain stagnant forever. Kailangan mong umusad. Kasi minsan, mahirap umusad kasi we tend to feel more about the situation. Pero, ang question doon is, dyan ka na lang ba talaga? Ganon siya. So, parang doon na din papasok yung mga taong nakasuporta sa'yo. Pero, tandaan din natin na people cannot help you if you yourself don't want to help yourself. Alam mo yun? Kasi kahit kunwari, tulungan ko si Jasper umusad. Pero kung ayaw ni Jasper umusad, anong gagawin natin? Dito na lang tayo. Wala tayong patutunguhan kung gano'n. Siguro, it's a two-way process. It's a two-way process of moving forward. Ganun siya. Pero lilipas din ang lahat ng bagay. Kasi nga, di ba, for Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Wow! Yes. Amazing. I love that topic tonight. Oo. Sobrang nagustuhan ko rin yung topic. Pero gusto ko rin naman yung sa episode 1. Maganda naman yung episode 1. May kanya-kanyang may kanya-kanyang hugot, may kanya-kanyang kurot, Totoo. 'di ba? Ito din, may kanya-kanya din tayong kurot dito. Feeling ko this episode was very timely. Feeling ko kaya hindi natin siya na-film agad. Kasi parang nag-ipon muna tayo ng experiences for this month. Hindi pwedeng wala tayong baon, kumbaga.
Alam mo Yes. yun? So, yun nga, tama. Everything happens at the right time. Wow! Kala mo naman. So, sige. To end this, isip kayo ng siguro what's that one word that can conclude this episode? Okay. One word. Sa guess muna natin, syempre. Sige, oo. Na-pressure yan siya. Pati ako parang na-pressure din natin. Oo. Pressure tayong tatlo dito. One word po. Mm-mm. Moving. Parang ganun din po, related din po sa fall forward. Moving. Or keep going. Kasi, ayun nga, yung pag i-deep mo yung meaning na yun, ay kapag na-experience mo na yung mga challenges in life, parang alam mo na yung meaning ng moving. Kasi, kapag nag-stop tayo, lahat ng tao na sa paligid natin parang na rin, parang irritable na tayo. Yeah. Kasi ngayon nga na parang nadala tayo sa dilim. Ganun po ba? Kapag nag-move forward po tayo, makikita natin yung ilaw, or which is ginaguide tayo ni Lord. Kasi alam ko kapag marami kang challenges in life, malapit ka kay Lord. Kasi tama, tingnan mo. diba? Very good. Pag mas malapit, mas masakit. Kaya nga like every day, parang lumalapit ka kay Lord. Parang everyday ka rin challenge di ba? Correct. Kaya parang ano ba to? Parang I think tinetest lang yung faith natin. Tinetest lang yung kakayahan natin. Tinetest yung faith natin kay Lord kung talagang tayo ay believer niya. Yes. Tapos ayun nga na kasi ngayon alam kong tinetest talaga ako ni Lord. Subok na subok. Yes. In life, every day. Yes. Ayun. Kasi meron talagang mga times na hindi mo alam pumapatak na yung luha mo. Hindi mo alam. Kasi yung worries mo, yung concerns mo, ang dami. Pero pag sinurrender mo yun kay Lord, malilesen. Yes. Malilesen talaga yun. Even though, binibigyan ka ulit ni Lord ng challenges. Kasi alam niya, kaya mo yung challenge na binigay sa'yo. So, accept it. And just surrender your worries, concern to God. Kasi, in time, may reward siya. May reward lahat. Lahat ng paghihirap, sacrifices. It might be about friendships, family, career, love, ganun ba? Lahat. It's just a test. So, keep going and move forward. Because lahat may papupuntahan. Lahat may parang ano ba? May puhon. Yun nga, puhon. Padayon lang. Kay pakanto ta sa puhon. Yes. Alam Naintindihan ko, mo yun, hindi ko alam Jasper? kung nakaintindihan ni Jasper. Naintindihan mo yun? I-search ko na lang po mamaya. Pakanto ta sa puhon. Poon ang alam ko'y poon. Puhon. Hindi mo naintindihan yun, Jasper. Ate Dapat Mari, mag-aral ka na nun. Kaya nga po Naintindihan ko yun. nananaginip ka. Kaya nga tumawa na lang. Kaya nga Pero nagigets ko naman yung sense, no? Diba? Yung parang kahit tsaka naman Tagalog naman yung share nyo kanina. Oo. At least, diba? So, maintindihan ka. Very good. Charing. Ayun. Tanggap ko na lang pala, ate. Oo, kaya nga eh. Charing, hindi. Joke lang. Joke lang. Iwanan tayo ni Jasper dito. Hindi, okay na. Sige. Thank you, Liza. So, Thank you, ako ang word ko is trust. Trust. I mean, despite all the afflictions that we have,
endured, we might endure, or we endured already. Trust ka lang kay God na, alam mo yun, na um, malalampasan nyo together. So, trust. Yun. Ikaw, Jasper. Alam nyo, kanina pa ako nag-iisip ng malalim. Ng Ang hirap, no? Ang hirap niya i-encapsulate sa isang word. Tsaka gusto ko labanan yung patayon, buhon, no? Oo. Gusto ko isip ng ano talaga. Pero, Pero palaban talaga. may isa ako naisip. Siguro may isip natin mababaw siya. Yung word na hininga. Yun yung takeaway ko, hininga. No? And ipapaliwanag ko naman kung bakit yun. No? Kasi kung may, yun yung isang salita na parang gusto kong maiwan sa episode na to. Kasi alam niyo yun, bawat hininga natin, yun yung regalo ni Lord. At bawat hinga natin, hindi man natin nakikita yung hininga natin, yung paghinga natin, yun yung tanda na buhay ka pa. At may dahilan pa para magpatuloy. Diba? Ang simple lang naman nun nung hininga, pero malalim. Kasi dahil habang humihinga ka, ibig sabihin lang nun may pag-asa pa. Diba? Habang may buhay, may pag-asa. Yes. Pinalitan ko lang, habang may hininga, may pag-asa. So, hindi pa tapos yung kwento mo. Sa'yo na nakikinig ngayon, hindi pa tapos ang kwento mo. Dahil si Lord na nagbibigay ng hininga sa'yo, ay siya ring nagbibigay ng lakas at pananampalataya para makatawid ka sa affliction na kinakaharap mo ngayon. No? So sa bawat paghinga natin, yun yung paalala sa atin ng Diyos na umasa ka, manampalataya ka, at isipin mo lagi na nandito lang ako sa piling ko. Yun. Taray. Nalabanan mo naman kahit pa paano yung puhon tsaka padayon. Hininga. Hindi nga. Sorry. Natatawa pa Yes. rin ako pero may ilalim pa rin siya eh. Oo. Atake. Pasensya na. Medyo na-distract lang akong bahagya kasi may... Ako Hindi. natatawa rin talaga ako. Oo. De, gusto ko lang bago natin tapusin to, gusto ko lang i-shout out ang members ng National Council. Masyado nyo akong pinapasaya. Thank you very much. Badek. Oo. Badek, we love you so much. Sana panoorin mo to. Oo, sana pakinggan mo to, Badek. Para sa'yo to. Okay? Okay, thank you very much, Liza, for being our guest. I mean, niroleta lang naman to ni Mark, pero thank you dahil pumayag ka pa rin na Galing. mag-guest. Yes. Galing ni Lord. Thank Yeah. you po. Thank you rin po. Napalalim niya yung usapan natin ngayon. Totoo. And to think na yung questions natin, sobrang babaw lang. Diba? Ang babaw lang din. Kung tutusin talaga, yung questions natin, it was very broad or very simple to begin with. Kasi parang lagi naman nating, lagi nang natatanong sa atin to, lagi nang nasasagot. Pero every time these questions are being asked to us, may nasasagot at may nasasagot pa rin tayong bago. And I think that's the grace of the Holy Spirit. Ay! Atake! Yes, activated. At activate talaga. Diba? So may kanya-kanyang kurot bawat sharing natin ng mga ganong bagay. And ngayon, iba rin yung kurot ngayon. Especially, yung time talaga ngayon, Suicide Prevention Month. Diba? So ang galing na nasakto talaga siya ngayon. Totoo. And by reason, bakit ang nakuha nating guest ay nasa medical field. Wow! Learn from experience po kasi. Totoo. Iba Totoo. talaga pag hindi na yung bibig yung nagsasalita. Diba? Totoo. Puso na yung nagsasalita. Totoo. Yes, ang galing. Yan. Daming takeaway. Yeah. Good job. And ayun, katulad ng sinasabi natin kanina sa iyo na nakikinig, I hope you can always remember that there is someone who's willing to listen to you. Yes. Okay. And I think that wraps up our second episode. Oh my God. And to close our episode, remember that enduring the afflictions isn't about being strong all the time. It's about holding on to God even when we feel weak. Yes. At laging tatandaan, hindi ka nag-iisa. At kung may gusto kayong i-share, tanong o hugot, or even prayer requests, message us on our socials, Carmelite Missionaries Youth Philippines, and we'd love to hear your stories.
Don't forget to also follow CMU Talk on Spotify and YouTube. And most especially, don't forget to share this episode with a friend. At baka may matulungan ka pa. Yes, See you correct. next episode, and this is CMU Talk. Usapang may hugot, hiya at pag-asa. Bye! Outro. Badek, we love you so much. Galing. Stay strong.